Isang magandang araw po sa inyo sa mga solid listeners ni Papa Dudut. Ini-invite ko po kayong lahat na huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa aking YouTube channel. Manood din po kayo ng aking mga personal na mga video vlogs. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo Papa Dudut. Isa po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig. Simula pa noong nag-aaral pa lamang ako ng high school. Lagi ko pong inaabangan at pinakikinggan ang mga bago ninyong kwento. Tuwing gabi bago po ako matulog, ang programa nyo ang lagi kong pinakikinggan. At kahit nasa ibang bansa na po ako. Ganun po kalapit ang programa ninyo sa puso ko. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Eric. Nakatira po ako sa isang maliit na barangay sa Hinagaran, Negros Occidental. Sisimulan ko po ang kwento simula ng bata pa lamang ako. Isa po akong simpleng bata na may mga mataas na pangarap sa buhay na gustong maabot balang araw. Alam niyo po Papa Dudut, lagi po akong natatawa tuwing napapakinggan ko ang mga kwento mo kasi halos lahat ng karakter sa mga kinikwento mo ay gwapo at maganda. Pero ako po ay simple lamang at di naman kagwapuhan. Kaputian, kakisigan, katangkaran. In short, Papa Dudut ay nasa average lamang. Ang importante lang naman kasi sa akin ay marunong kang makibagay at rumespeto sa kapwa mo. Higit pa yon sa tunay na gwapo, Papa Dudut. Lumaki po ako sa aking lolo at lola kasi si mama ay nagtatrabaho sa Maynila. Hiwalay na rin po sila ng papa ko simula nang nagkamalay ako sa mundong ito. Hindi ko na po inalam kung ano ang dahilan nila kung bakit sila nagkahiwalay. Ang importante ay nasa maayos na kalagayan na sila at masaya na sa kanya-kanyang buhay. Para sa akin po Papa Dudut, kahit na hindi ko naranasan na makumpleto ang family ko ay kumpleto naman po ako sa kanilang pagmamahal. Nung bata pa ako ay gusto ko lang ay maglaro mula umaga hanggang gabi. Kasama ang pinsang kong si Patong at ang kababata kong si Tams. Sila ang lagi kong kasangga simula ng bata pa lamang ako. Naging makulay po ang storya ng kabataan ko. Hindi pa uso noon ang mga gadgets na yan. Naliligo po kami sa sapa, nagnanakaw ng nyog, mangga, santol at kung ano-ano pang prutas na madaanan at makita namin sa may daanan. Ganun po kami kakulit dati Papa Dudut. Minsan nahuhuli, minsan nakakatakas din sa may-ari. Pero isa sa mga pinakagusto namin gawin ay ang tumambay dati sa labas ng bahay namin at makipagkwentuhan hanggang sa abutin ng umaga sa may labas. Safe naman po sa amin, kaya kahit abutin ng umaga sa labas ay walang problema. Ang problema lang ay kung magsimula ng magbunganga ang nanay nila at lola ko. Tapos puro lang naman mga chika babies ang pinag-uusapan namin. Walang katapusan chika babies. Crush lang naman po Papa Dudut kasi nga mga bata pa naman kami. Noong naging teenager na po kami tuwing may piyesta at disco sa barangay ay dinadayo naming magkakatropa kahit na wala kaming pera Papa Dudut. Ang importante ay may madadatnang kaming mga chika babes at maisasayaw sila. Kapag walang perang pambili ng ticket edi maghihintay na lang kaming mag-open ng gate hanggang sa libre nang makapasok. Kung saan saang barangay kaming nakakaabot Papa Dudut. Minsan nga sinasabihan namin si Patong na pinsan ko na dumiskarte sa bakla para kahit 50 meron man lang kami sa bulsa namin. Minsan nakakadilihensya, minsan pambili lang ng mani. Pats, parang crush ka ata nung baklang yun diskartehan mo na. Kanina pang nakatingin sa iyo yan Parang takam na sa'yo, ang sabi ni Tams sa pinsang kong si Pats. Sayang ang kapugian mo kung hindi mo lang namin mapapakinabangan sa bakla. Sayang, 50 pesos pa yan. Ganong kami madiskarte pagdating sa diskohan Papa Dudut. Isang araw dinala ako ng pinsang ko sa kabilang ibayo ng lugar namin na hindi ko pa napupuntahan yun dati. Kasi medyo malayo at hindi ako pinapayagan ng lola ko dahil kailangan pa naming tumawid sa tulay. At nakakatakot kapag bago ka pa lamang tumawid doon. Kasi ang taas at ang lalim ng ilog.
Sikat ang tulay na yon sa amin papadudot kasi marami ng mga lasinggero ang nahulog doon. Tatay Noling po ang tawag namin sa tulay na yon. Tulay means taytay sa Hiligaynon. Yung iba waterboy na kumukuha ng tubig sa lugar namin, tas yung iba naman talagang lasing lang. Pinakasikat na nahulog doon ay si Kael or kilala sa tawag na Bangkay. Pero dahil pala sa tulay na yon na kumukonekta sa lugar namin at sa kabilang ibayo na kung tawagin namin ay Hacienda Talaptap. Doon ko po pala makikita at makikilala ang babaeng magpapabago at magpapatibok sa puso ko. Hindi po talaga ako naniniwala sa love at first sight, papadudot. Kaya nga 2 beses ko palang binalikan para makasigurado ako. Pero sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ko po siya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Akalain mo yun papadudot ha, sa murang edad ay mai-in love si Totoy. Yes papadudot, na-in love talaga ako sa kanya. Ang ganda po kasi niya papadudot, maputi, payat, magandang mata at saka ang pula ng labi niya. Tinatanong ko pa sa pinsang kong si Patong kung ano ang pangalan niya. Ang sabi niya sa akin ay MJ ang pangalan niya at anak siya ng kasamahan ni tatay niya sa trabaho. Ang tatay kasi ng pinsang ko ay nagtatrabaho sa Hacienda Talaptap bilang isang driver ng traktora. Ang Talaptap po papadudot ay isang hacienda ng tubuhan kung saan ay karamihan po na taga-sabi ay doon po nagtatrabaho. Masaya pong magtrabaho doon kasi halos lahat ng trabahante ay masayahin at mababait. Kahit mahirap ang trabaho ay ayos lang, masaya naman po. Balik po tayo kay MJ papadudot. Sabi ng pinsang ko mataray at suplada raw si MJ. Siguro dahil sa mukha niya may pagkasuplada talaga. Pero para sa akin, wala akong pakialam kung suplada man yan o mabait. Ang importante ay makilala ko siya at mapalapit ako sa kanya. Nang mga panahon na yon ay sadyang bata pa talaga kami papadudot kaya hanggang tingin na lang muna kami kasi bawal pa. May mga tamang panahon para dyan. Ang cute niyang tignan papadudot na may hawak na patpat at naglalaro sa tubig habang naghihintay kay papa niya para kunin ang pagkaing hinatid nila ng mama niya. Kaya simula po noon ay lagi ko na pong niyayaya ang pinsang ko na pumunta sa pinagtatrabahuhan ng tatay niya. Hindi para maglaro o tumulong kundi para makita at masilayan ang babaeng bumihag ng puso ko. Pero kahit na pumunta ako doon tuwing araw na walang pasok ay hindi niya rin po ako pinapansin. Kasi nga po ay hindi naman niya ako kakilala. Kaya hanggang tingin na lang po talaga ako sa kanya, papadudot. Lumipas ang mga taon at kami ay nagbinata at nagdalaga na. Alam mo ba papadudot, mas lalo po siyang gumanda at sigurado po akong maraming kalalakihan ang nahuhumaling sa ganda niya. Hindi ko nga po alam papadudot kung may chance kaya ako na mapansin niya dahil sa dami ng mga lalaki na gwagwapuhan sa barangay namin. Kakatapos ko lang noon mag-aral ng high school papadudot at siya naman ay nag-aral pa din ng high school. Tumigil po muna ako ng pag-aaral kasi po medyo may kamahalan ng kolehiyo. Kaya naghintay muna ako ng tamang pagkakataon hanggang sa may pagpatuloy ko ng pag-aaral ko. Nang mga panahon na yon ay naisipan ko munang magtrabaho sa tubuhan habang hindi pa naman ako nag-aaral. Nagtrabaho po ako bilang isang tagabuhat ng patdan. Yun po ay maliliit na tubo na gagamitin para itanim ulit. At dito na po magsisimula ang makulay na love story namin ni MJ. Nang time na nagsimula po akong magtrabaho, yun din yung time na ang timekeeper namin ay ang mama niya. Kaya ang ginawa ko ay ginamit ko po ang pagkakataon na yon upang mapalapit ako sa mama niya at syempre mapalapit din sa kanya. Sabi nga nila galawang hukage daw papadudot. Naging maganda naman po ang pakikitungo ko sa mama niya at ganon din naman ang mama niya sa akin. Tuwing nag-uusap nga kami, lagi pa nga niyang sinasabi sa akin na ipagpatuloy mo ang kolehiyo mo. Ang tubuhan ay andito lang yan. Pero ang pangarap mo ay kailangan mong abutin kasi masasayang lang ang pangarap mo kung hindi ka babalik sa pag-aaral mo. Sobrang bait po talaga ng mama niya. Pag may pagkakataon na makapag-usap po kami ay lagi niya po akong kinukumusta at pinapangaralan.
Siguro po dahil nakikita niya rin po kung gaano kahirap ang pamumuhay ng mga nagtatrabaho sa tubuhan. Kaya lagi niya po akong ini-encourage na ipagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Alam mo ba Papa Dudut na hindi po talaga ako nag-a-absent sa trabaho kahit 150 pesos lang ang sahod ko everyday. Malaki na po yun para sa akin at saka sayang ang isang araw na hindi ko makita si MJ. Uso po dati na may di-keypad na phones at textmate Papa Dudut. Kaya ang ginawa ko po para makuha ko ang number niya at matext ko po siya ay hiniram ko po ang phone ng tiyuhin niya. Si Bogs po ang pangalan ng tiyuhin niya, isa po sa mga pinakamalapit kong kaibigan. Lagi po kaming magkasamang naglalaro ng basketball sa barangay namin. So ayan Papa Dudut, kunwari na wrong send ako sa kanya. Ang sabi ko, Bogs, asang ka na, laro tayo ngayon ng basketball kasi may mga dayo. Tapos nag-reply siya, "Who you?" At natawa na lang po ako kasi eto na, makakausap ko na siya. Nag-reply ako sa kanya, "Bogs, hindi ba ikaw to?" Tapos ang sabi niya, "Hindi, si MJ po ito, pamangkin niya. Saan mo pala nakuha ang number ko?" Siyempre alam kong masama ang magsinungaling. Sabi ng teacher ko noong grade 1 pero nagsinungaling pa rin ako Papa Dudut. Ang sabi ko sa kanya, "Ginamit kasi ito dati ni Bogs na pang-text sa akin kaya sinave ko yung number mo. Sorry ha, akala ko kasi dati si Bogs to." Pero wala siyang kaalam-alam na si Bogs ay nasa tabi ko lamang at kumakain kami ng mangga. Wala din kaalam-alam si Bogs sa mga pinaggagawa ko Papa Dudut. Sabi ni Bogs, "Hoy pre, anong tinatawa-tawa mo dyan? Balatan mo na nga yung mangga. Puro ka dyan text sa mga chika babes Araw-gabi na po kaming nagte-text Papa Dudut. So syempre grab the opportunity, wala nang kuskus balungos. Nagpakilala na kaagad ako sa kanya. Ako nga pala si Eric, kaibigan ni Bogs. Pasensya ka na ha na wrong send pala ako." Tapos ang sabi niya, "Okay lang, walang problema yun. Sasabihan ko na lang si Bogs kapag nagkita kami mamaya." Kaya ayon, nagtuloy-tuloy na ang pagpapalitan namin ng mga mensahe. Siyempre kasama na rin yung dumiskarte hanggang sa nagkamabutihan, magpalagayan pa kami ng loob. Porsigido po talaga akong magtrabaho Papa Dudut, lalo na pag doon kami nagtatrabaho malapit sa malaking bahay. Kasi doon po sila nakatira. Kaya pag doon banda ang trabaho namin ay medyo pabida at sipagsipagan ako ng konti. Para naman mapansin niya ako kahit saglit lang. Hindi rin po ako makalapit sa kanya kasi po madami ring mata ang nakapaligid sa amin. Pero ayos lang, sabi nga ng teacher ko na tamad magklase, patience is a virtue. May mga pagkakataon din po na sana ay makakalapit at makakausap ko siya. Tulad na lamang po nung uutang kami ng kaibigan ko ng soft drink sa tindahan nila kasama ang kaibigan kong si Egg. "Noy, ano pang hinihintay mo? Umutang ka na dun sa Kissable Lips mo kasi siya lang ang mag-isa sa tindahan. Isama mo na rin sa akin isang Pepsi at biskwit ha?" Pero sobrang nahihiya po talaga ako Papa Dudut kaya ang sabi ko kay Egg, "Noy, ikaw na lang, nahihiya kasi ako at saka pinagtatawanan niya ako." "Loko-loko ka talaga, bilisan mo na nang makabalik na tayo sa tubuhan." Naging masaya at enjoy naman po ang pamamalagi ko sa pinagtatrabahuhan ko kasi everyday ay inspired po talaga ako magtrabaho dahil kay MJ. Ulan-init po talaga ay tinitiis ko Papa Dudut makita at masilayang ko lamang siya. Tuwing makikita ko lang siya na nakangiti ay parang revis ko Papa Dudut, ang sarap sa feeling ko. Dumating ang araw na gusto ko na po talagang mag-confess ng nararamdaman ko sa kanya. "MJ, may sasabihin sana ako sa iyo, huwag kang magagalit ha. Simula ng bata pa lang tayo, dala-dala ko na to kahit noong hindi mo pa ako kilala. Alam mo may gusto ko sa iyo kaya lang nahihiya akong magsabi kasi baka kung anong sabihin ng mga tao sa atin. Lalo pat nagtatrabaho lang ako dito. Pero wala akong magawa Mahal talaga kita at hindi ko yun mapipigilan. MJ, pwede ba kitang maging girlfriend?" Hindi na rin po siya nag-atubiling sumagot Papa Dudut. "Oo, sinasagot na kita."
So ayun na, sobrang saya ko ng araw na yon kasi sa wakas ay worth it naman pala ang ulan at init na pinagtitiisan ko, makuha ko lamang ang matamis niyang oo. April 8, 2010, Wednesday night, naging girlfriend ko na rin siya. Ako na yata papadudot ang pinakamasayang lalaki ng gabing yon. Siyempre hindi po nawawala ang away bate sa isang magkarelasyon, pero normal lang naman yon. Naging masaya naman po ang relasyon naming dalawa, papadudot. Yung pong makita at masilayan mo lang siya. Marinig mo yung mga tawa niya, nakukumpleto na ang araw mo. Ganun po talaga siguro pag in love, hahamakin ang lahat, sumaya lamang ang minamahal mo. Pero nakakalungkot lang po na naging limitado lang po ang time naming dalawa kasi nag-aaral siya at nagtatrabaho naman ako. Isa pa po ay bantay sarado rin siya ng papa niya dati kaya medyo nahihirapan po kaming dalawa. One time nga papadudot, may okasyon sa plaza. Excited kaming dalawa noon kasi makakasama ko na siya at makakabanding na papadudot. Habang siya po ay naglalakad papunta sa akin, nakadamit po siya ng pink na t-shirt, naka-pedal jeans na shorts, naka-doll shoes. Yun po ang uso na pormahan dati sa mga kababaihan sa amin. Yun yung simple lang pero ang ganda-ganda niya sa mata ko, papadudot. Ang unang bate ko sa kanya, MJ, namiss kita. Kumusta ka na? Ngumiti po siya sa akin at sabay sabi ng I miss you too. Ayos lang naman. Eto, pangit pa rin. Tapos sabay na lang kaming tumawa. Niyaya ko po siyang sumakay sa tsubibo para masolo ko po siya at makapag-usap naman kami. Pero yung tipong kakahawak ko pa lamang ng kamay niya tapos biglang sumulpot sa likod namin ang papa niya at ang sabi niya, MJ, gumagabi na. Uwi na tayo. Napakamot na lang po ako ng ulo, papadudot, kasi na-miss ko na namang ulit ang chance na makasama ko siya. Kahit na ganoon ang nangyari ay may respeto pa rin ako sa papa niya at thankful na nakapunta sila sa plaza at nagkita kami. Gayon pa man ay hindi na rin nagtagal ang relasyon namin ni MJ. Ang sabi ko sa sarili ko, kailangan kong bumalik sa pag-aaral para maabot ko rin ang pangarap ko sa buhay, hindi habang buhay magtatrabaho ako sa tubuhan. Para balang araw pag nagkita na kami ni MJ ay may mukha na rin akong ihaharap sa kanya. Nanliliit po kasi ako sa sarili ko dati, papadudot, kasi nga po isang hamak lamang akong trabahante sa tubuhan. Pero bilib ako kay MJ kasi hindi niya ako kinakahiya sa amin kahit na ganun ako. Kaya sa ayaw ko man at sa gusto, papadudot, ay tumigil ako sa pagtatrabaho sa tubuhan at ipinagpatuloy ko ang pag-aaral sa kolehiyo. Lumipas po ang ilang taon, natapos ko na rin po ang kursong Bachelor of Elementary Education at naipasa ang board exam sa awa po ng Panginoon. Kay MJ naman po ay naputol na rin po ang communication namin nung umalis ako sa pinagtatrabahuhan ko kaya wala akong contact sa kanya. Pero patuloy pa rin hinahanap siya sa Facebook hanggang sa nalaman kong namatay po pala sa aksidente ang mga magulang niya at alam kong down na down siya. Kaya noong mahanap ko po ang Facebook niya through sa mga mutual friends namin, nag-message po ako sa FB niya para kumustahin siya at makiramay sa mga nangyari. MJ, magandang araw, si Eric nga pala to, kumusta ka na? Nakikiramay nga pala ako sa nangyari sa mga magulang mo. Ang sagot niya lang po sa akin, papadudot, ay okay lang ako at salamat. Yun lang, papadudot, at wala na akong na-receive na message galing sa kanya. Hindi na rin po ako nagtanong ng kung ano-ano pa kasi napag-alaman kong nag-asawa na rin po pala siya at may isa na rin silang napakagandang anak. Kaya hinayaan ko na po siya at masaya na akong makita siya na masaya siya sa pamilya niya. Sa ngayon po ay nagtatrabaho po ako sa ibang bansa bilang isang teacher sa isang international school. At masaya naman po ako sa profession ko at naabot ko na rin po ang pangarap ko. Dahil po sa tubuhan ay madami po akong natutunan at nagpursigi po ako para abutin ang mga pangarap ko. Si MJ naman po ay huli ko pong balita sa kanya ay naghiwalay po sila ng asawa niya. At saka nagpursigi po talaga siya na tapusin ang kolehiyo niya sa kursong Business Administration. Kaya masaya po ako para sa kanya kasi sa dami ng problema at pagsubok na dumaan sa kanya, ay patuloy pa rin siyang nagpapakatatag para sa kanyang anak at sa kanyang sarili.
Sa ngayon po ay sumasideline po siya as model habang hindi pa siya nakakapag-apply ng work kasi lockdown doon sa amin. Minsan nag-uusap din kami through chat or video call. Napag-uusapan ang mga napagdaanan namin at nakakatuwa lang kasi anuman ang nangyari dati sa amin ay we're still friends hanggang sa ngayon. Nagpapasalamat din ako sa mama niya kasi kung hindi dahil sa kanya ay siguradong hanggang ngayon ay nasa tubuhan pa rin ako nagtatrabaho. Ang mama niya po kasi ang nag-allow sa akin na kumuha ng exam kahit may trabaho po ako noong time na yon. Ang sabi niya sa akin, sige na lumakad ka na Eric at pagbutihan mo ang exam mo. Ako nang bahala sa iyo dito. Kaya sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanya Papa Dudut. Minsan natanong niya din sa akin kung kailan ba ako uuwi nang sa ganon kahit minsan magkita man lang kami at magkausap ng malaya at wala nang iniisip pang iba gaya ng dati. Sa ngayon we are both singles naman at matagal-tagal na rin pong hindi kami nagkikita. Sana sa pagbabalik ko magkita at magkausap pa kami ulit kahit bilang magkaibigan na lamang. Pero kahit may anak na po siya, grabe wala pa rin kupas ang kagandahan niya Papa Dudut. Ang masasabi ko lang, huwag po nating ikumpara ang unang pahina ng buhay natin sa ikadalawang pahina ng buhay ng iba. Sa uulitin, sabi ng teacher kong tamad, patience is a virtue. Antay-antay lang at maaabot mo din ang gusto mo. Basta samahan mo lang ng pananampalataya, pagsusumikap sa buhay. Dahil sa dulo niya ay may chika babes, success pala. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat Papa Dudut. Sana po ay mabasa po ito. May post sa YouTube channel ninyo para marinig rin po dito kahit nasa ibang bansa po ako. Silent subscriber niyo rin po ako ha. Ingat po kayo lagi and more power sa programa ninyo. Ang inyong solid na taga-suporta. Eric. Maraming salamat Eric for sharing your Papa Dudut stories. Tama ka no? May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi man mangyari ngayon pero maaaring bukas sa mga susunod na panahon ay nakatakda pa lang mangyari sa buhay mo. Kailangan lang ng pananalig sa Panginoon at pananampalataya sa inyong kakayahan. Hanggang sa muli ako po ang inyong Papa Dudut. Maaari po kayong mag-subscribe, mag-post ng inyong mga comments sa aking YouTube channel. Isa na siguro sa mga pinakamasakit na kwento ng pag-ibig ay ang mga taong pinagtagpo ng kapalaran pero hindi tinakdang magkatuluyan. Minsan, ito ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng magagandang karanasan at nagpapaalala sa hindi malilimutang nakaraan. Ikaw, ano ang gagawin mo kung bibigyan ka ulit ng tadhana ng pagkakataong makatagpong muli ang iyong totga? Sa buhay, may mga tao talagang akala natin ay sila na ang the one. Pero minsan dahil sa mga hindi inaasahang dikta ng kapalaran, ang ating the one ay nagiging the one that got away. Maswerte ka kung mabibigyan ka ng ikalawang pagkakataon para maibalik sa dati ang lahat. Pero ang iba sa atin ay katulad ng letter sender natin. Ngayong araw na ang inaasahang second chance ay huli na noong dumating. Dear Papa Dudut, lahat naman po siguro tayo ay nakaranas ng magkaroon ng totga o the one that got away sa ating buhay. Sadya lang siguro talagang may mga taong dadaan lang sa ating buhay na hindi naman pala nakatakdang maging parte ng ating mundo. Ako po si Elvin, 33 years old at isang government employee sa lugar na hindi ko na lamang po papangalanan para sa aming privacy. Sumulat po ako sa inyo Papa Dudut para ibahagi ang kwento namin ng first love kong si Dina at kung paano kami pinagtagpo pero hindi tinadhana. Magsisimula po ang kwento ko noong 18 years old pa lamang kami Papa Dudut. Pareho kami noong university students ni Dina. Accounting po ang naging kurso ko samantalang nursing student naman siya. Malawak po ang university na pinag-aaralan namin kaya kung iisipin ay parang imposibleng magkita ang landas naming dalawa dahil magkalayo ang building ng accountancy at nursing. Sa kasagsagan ng celebration ng Foundation Day ng paaralan namin ay doon ko unang nakita si Dina.
Nakatambay ako noon sa may cafeteria, Papa Dudut. Noong una ko siyang makita. Sa dami ng tao sa lugar na yon ay mabilis na napunta sa grupo nila ang atensyon ko dahil sa suot nilang costume. Kung tama ang pagkakaalala ko ay meron silang dance presentation ng araw na yon. Dahil sa curiosity ay pinanood ko ang sayaw nila. Sa oras na yon ay agad po akong nabihag ng angking ganda at talento ni Dina. Akala ko noon ay yun ang huling beses na makikita ko siya pero sabi nga nila, Papa Dudut, ay mapagbiro ang tadhana. Nagkita ulit kami ni Dina. Nangangailangan noon ang grupo nila ng taong magdadrive para dalhin ang naglalakihan nilang props na gagamitin sa isang cheer dance competition. Dahil kamag-anak ko ang coach nila ay hiningan niya ako ng pabor na ipag-drive sila na pinagbigyan ko naman. Matapos ang unang pagkikita namin noon, Papa Dudut, ay doon na rin nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Dina. Bukod sa maganda at matalino rin siya, kaya naman mas lalo pang nahulog ang loob ko sa kanya. Pastor po ang tatay ni Dina kaya lumaki siya sa isang konserbatibong pamilya. At dahil dito kung kaya't medyo natakot ako noon na sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Ayoko kasing masira ang nabuong pagkakaibigan naming dalawa dahil baka mabigla ko siya kapag inamin kong may gusto na ako sa kanya. Sa pagtagal ng panahon ay mas lumalim ang pagkakaibigan namin ni Dina. Dahil sa pagiging close ko sa kanya ay napalapit na rin ako sa mga kaibigan niya. Nakilala ko si Migs, ang lalaking masasabi kong naging karibal ko sa pag-ibig ni Dina. Kasamahan siya ni Dina sa dance crew kung saan silang pareho miyembro. Mas matagal ang naging samahan nila, Papa Dudut. At hindi tulad ko ay sobrang open ni Mig sa pagkakaroon niya ng interes kay Dina. Kwento nga sa akin ng mga kaibigan nila ay matagal na raw na nanligaw si Migs kay Dina pero hindi pa raw talaga siya handa na pumasok sa isang relasyon. Dahil sa kalamang ito, ay naisipan ko na lang na sarilinin ang pagmamahal ko para kay Dina. Magkaribal man kami sa isang babae ay magkaibigan pa rin ang naging turingan namin sa isa't isa ni Migs, Papa Dudut. Sinunod ko ang payo niya sa akin na iparamdam kay Dina ang tinitibok ng puso ko. Niligawan ko siya at kahit natagalan man bago niya ako sinagot ay sa huli ako ang pinili niya mula sa mahabang pila ng mga lalaking nagkandarapa sa kanya. Si Dina ang first love ko, Papa Dudut, at ganon din siya. Ako ang kanyang first love at first boyfriend. Bago niya ako tinanggap bilang boyfriend ay isang hiling ang hiningi sa akin ni Dina, Papa Dudut. At yon ay ang pangakong hindi ko siya gagalawin hanggat hindi pa kami kinakasal. Hindi kasi niya sinusuportahan ang premarital sex. At naiintindihan ko naman yon dahil lumaki siya sa isang relihiyosong pamilya. Nagpatuloy pa rin ang pagiging magkaibigan namin nila Mig sa kabila ng pagbasted niya kay Dina. Tulad ng sinabi niya ay sport nga talaga siya. Dahil medyo stricto ang mga magulang ni Dina ay tinago muna namin ang relasyon namin habang nag-aaral pa kami. Saka lang namin ito sinabi noong makagraduate na kami sa kolehiyo. Agad na nagtrabaho bilang nurse si Dina, Papa Dudut. Samantalang pumasok naman ako sa isang private company bilang office worker. Hindi naman naging tutol ang mga magulang ni Dina sa relasyon naming dalawa dahil nairaos naman namin ang kolehiyo. At ngayon ay may sari-sarili na kaming trabaho. Pero ang malaking problemang dinanas naming dalawa ni Dina ay dumating noong ika-6 na taon ng aming pagsasama. Ito ay matapos kong malaman na nagdadalang tao na pala siya. Kaya pala kapansin-pansin ang tila pag-iwas sa akin ni Dina, Papa Dudut. Para bang lumalayo siya sa akin sa tuwing lumalapit ako sa kanya. Para ba siyang may sikretong tinatago sa akin. Nung una ay hindi ko ito pinansin dahil baka wala lang siya sa mood at baka pressured lang siya sa trabaho pero mas lumala pa ang ugali niya sa mga sumunod na araw. Naging irritable siya at palaging galit. Hanggang sa nakita ko ang pregnancy test sa bag niya. Doon ko nalaman ang totoo na 3 linggo na pala siyang buntis.
Nangako kami sa isa't isa, Papa Dudut, na walang mangyayari sa pagitan naming dalawa ni Dina hanggat hindi kami humaharap sa dambana. Pero laking gulat ko noong malamang kong buntis nga siya. Alam ko na hindi ako ang ama ng kanyang dinadala, alam naming pareho yon. Hindi lang ako makapaniwala na magagawa ito sa akin ni Dina. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Dina ay nagalit ang mga magulang niya. Gusto kasi nilang magpakasal muna kami bago bumuo ng sariling pamilya. Yun naman talaga ang orihinal na plano, Papa Dudut. Pero hindi ko alam kung bakit at paano nagawa ni Dina na lokohin ako at magpagalaw sa ibang lalaki. Nagalit sa akin ang mga magulang niya kahit na hindi naman ako ang may kasalanan. Pero dahil sa pakiusap sa akin ni Dina ay hindi ko sinabi sa kanila ang katotohanan. Tinanggap ko ang galit nila at pangangatawanan ko na lang ang bata sa kanyang sinapupunan. Masakit, Papa Dudut, na malamang nakipag-sex ang nobya ko sa ibang lalaki. Pero mas doble pa ang sakit nung nalaman kong ginawa niya yon kasama ang isa sa mga tinuturing naming kaibigan. Sa dami ng lalaki, bakit si Migs pa? Isang beses silang nagtaksil pero dalawang patalim ang tumama sa likod ko nang malaman ko yon. Dahil sa sobrang galit, Papa Dudut, ay nilabas ko ang katotohanan sa mga magulang ni Dina. Inamin ko sa kanila na hindi ako ang tunay na ama ng dinadala ng kanilang anak. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos, Papa Dudut, dahil nilamon na ako ng matinding galit na naramdaman ko noon. At yon ang pinagsisihan ko hanggang sa ngayon. Sana hindi na lang ako nagsalita. Sana kinimkim ko na lamang ang katotohanan. Dahil sa pagbunyag ko ng katotohanan ay nagbago ang buhay namin ni Dina. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay willing naman talaga akong tumayo bilang ama sa magiging anak ni Dina. Mas matimbang ang pagmamahal ko sa kanya sa puntong kaya kong alagaan at palakihin ang anak na hindi naman sa akin ang galing. Kaya ko silang patawarin sa nagawa nila basta't wag lang malayo sa akin si Dina. Mabilis na nalaman ni Migs ang nangyari, Papa Dudut, at dahil sa ginawa ko ay napalayo sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Ganun na nga ang nangyari, Papa Dudut. Napilitang magpakasal si Dina kay Migs para hindi masira ang reputasyon ng kanyang ama. Sa isang iglap ay inalis ako sa buhay ni Dina. Ang mga plano namin, ang mga pangarap naming dalawa ay parang alikabok na nilipad na lamang ng hangin. Nang taong ding yon ay nagpakasal sina Dina at Migs bago niya pinanganak ang kanilang anak. Masakit para sa akin na wala akong nagawa upang ipaglaban ang pagmamahala namin. Parehong nakatali ang mga kamay namin at wala na kaming ibang nagawa kundi ang panoorin na lamang kung paano gumuho ang aming pag-iibigan. Nasira ang buhay ko noong nawala sa akin si Dina, Papa Dudut. Halos gabi-gabi ako noong naglalasing. Nagkaroon ako ng iba't ibang bisyo. Natuto akong manigarilyo. Nagpakasasa ako sa mga babaeng ni hindi ko na maalala ang pangalan para lamang maalis sa puso ko ang sakit ng sugat na iniwan ni Dina. Nagpakalayo-layo ako, Papa Dudut, para malimutan si Dina, pero kahit na ilang buwan ang lumipas ay hirap pa rin akong makapag-move on. Inabot ng taon, Papa Dudut, bago ako nahimasmasan. Sinubukan kong bumangon mula sa pagkakalugmok at pilit kong binalik ang sarili ko sa dati. Mabilis naman po akong nakahanap ng bagong trabaho. Pumasok ako bilang empleyado sa City Hall at doon ay nakahanap ako ng bagong kaibigan at nakabuo ng bagong buhay. Sa bagong yugtong yon ng buhay ko, Papa Dudut, ay nakilala ko ang taong muling nagbigay ng apoy sa aking puso, si Sheila. Tendera siya sa sari-sari store na lagi naming tambayan tuwing break time. Makulit siyang tao at kaya niyang makipagsabayan sa trip ng mga nakakasalamuha niya. Sa mga sumunod na buwan naming kulitan, kwentuhan at tawanan, ay hindi ko namamalayan na siya na pala ang bagong taong nagbibigay ng ngiti sa mga labi ko. Dahil sa kanya ay mas nainganyo akong magtrabaho.
Siya ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit nakayanan kong bumangon araw-araw at harapin ang bukas. Mas bata ng 5 taon sa akin si Sheila, Papa Dudut. Pero kung umasta siya ay daig pa niya ang matandang marami ng naging karanasan sa buhay. Naiintindihan niya ako at alam niya ang pinanggagalingan ng mga hinanakit ko sa mundo. Hindi nagtagal ay sinagot din ako ni Sheila, Papa Dudut. Sa kanya ko ibinuhos ang buong puso ko. Namuhay kami sa sarili naming mundo kung saan ay ginawa ko siyang reyna at itinuring naman niya akong hari. Aaminin ko po noong una ay hindi pa talaga ako tuluyang nakakapag-move on kay Dina. Pero dahil kay Sheila ay unti-unti ko na rin siyang pinakawalan sa puso ko. Mabilis na lumipas ang mga araw, umabot kami ng 5 taon bilang mag-boyfriend at girlfriend bago ko napatunayang siya na talaga ang the one. Nag-propose ako sa kanya, Papa Dudut, kasama ang buong kong pamilya at mga kaibigang sumuporta sa aming relasyon. Ibinigay niya sa akin ang matamis niyang oo at matapos ang 1 taon ay nangako kami sa harap ng Diyos. Naaalagaan at susuportahan namin ang isa't isa sa hirap man o sa ginhawa. Hindi naglaon ay dumating na rin sa buhay namin ang bunga ng aming pagmamahalan. Nakakalungkot lang, Papa Dudut, na huli na noong nalaman kong may pinagdadaanan din pala noon si Sheila habang kino-comfort niya ako sa aking problema. Kung nalaman ko lang sana ito ng mas maaga ay sana'y nasuportahan ko rin siya sa sarili niyang pinagdadaanan. Ipinangako ko na lang sa sarili ko na babawi ako sa kanya sa pamamagitan ng pagiging mabuting asawa at ama. Nang taong ding yon, Papa Dudut, ay sinubukan kong magpundar ng maliit na bahay at lupa para sa amin ni Sheila at ng magiging anak namin. Inulan kami ng mga pagbate at suporta mula sa mga malalapit naming kakilala. Hindi man perpekto ang relasyon namin ni Sheila dahil minsan ay tinutoyo rin siya, pero masasabi kong isa na kaming masaya at kontentong pamilya, Papa Dudut. Nagpatuloy ako bilang government employee sa aming lugar samantalang nagtayo naman ang maliit na kainan si Sheila para makatulong sa mga gastusin. Babae ang naging panganay namin, Papa Dudut. Nasundan ng unikaihan namin ang kapatid na lalaki matapos ang 2 taon. Nang mga panahong yon ay wala na akong mahihiling pa. Dahil tila ba nasa akin na ang lahat. Mayroon akong maalagang asawa, 2 makukulit na chikiting, sariling bahay at matinong trabaho. Akala ko wala nang darating na problema sa buhay namin hanggang sa muling magbiro ang tadhana. Matapos ang mahigit 10 taon, ay muling nagtagpo ang landas namin ni Dina. Papa Dudut, kung tatanungin niyo po ako kung ano ang nararamdaman ko nang muli kong nakita si Dina, ay sari-saring emosyon ang magiging sagot ko. Pero sa lahat ng emosyong naramdaman ko ay mas nangibabaw ang sakit. Para bang nagbalik kasi sa akin ang lahat ng nangyari. At kasama na rito ang dating naramdaman ko sa unang taong inibig ko. Nagkita kami ni Dina sa kasal ng dati naming kaibigan sa kolehiyo. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay nasa probinsya sina Sheila kasama ang 2 naming anak upang bisitahin ang lola nilang may sakit. Hindi na ako nakasama pa sa kanila dahil sa trabaho ko. Habang wala ang asawa ko ay ginamit ko ang opportunity para makabawi sa mga kaibigan kong hindi ko na nakikita simula noong magkaasawa ako. Awkward man ay nagkumustahan kami ni Dina. Para lang kaming magkaibigan na matagal nang nawalay sa isa't isa. Nalaman kong hiwalay na pala sila ni Migs. Naghiwalay silang 2 taon matapos silang ipakasal ng kanilang mga magulang. Ang taon kung kailan naman lumalim na ang samahan namin ni Sheila. Kahit na anong pagtangi ang gawin ko, Papa Dudut, ay alam ko sa sarili ko na tama ang sinabi ni Dina. Meron pa rin natitirang katiting na pagmamahal para sa kanya. At kahit na ilang taon na ang lumipas, kahit paulit-ulit ko pang sabihin sa sarili ko na hindi ko na siya mahal, na nakapag-move on na ako, ang totoo ay meron pa ring tinitibok ang puso ko para sa kanya. Nakatago lang ang lahat ng ito
sa kalaliman ng puso ko. Pero noong muli kong nakita si Dina ay lumabas ang lahat ng nakatagong emosyon. Nang gabing yon ay isang pagkakamali ang hinayaan naming mangyari, Papa Dudut. Matapos ang reception ng kasal at magpaalam sa mga kaibigan ay dumiretso kami sa isang hotel ni Dina. Doon namin binalikan ang lahat. Doon namin nilabas ang frustration namin sa pag-ibig na ipinagkait sa amin. Doon ay buong gabi naming pinagsaluhan ang isang kasalanan. Kinaumagahan ay mabilis kong pinagsisihan ang ginawa ko, Papa Dudut. May asawa at anak na ako at wala silang kamalay-malay sa ginagawa ko. Maliban dito ay binigyan ko ng peking pag-asa si Dina na meron pa kaming pagkakataong magkabalikan kahit alam naming dalawa na kailanman ay hindi na mangyayari yon. Ginupo ako ng konsensya ko, Papa Dudut. 2 babae ang sabay kong niloko. Parang ginawa ko na rin ang ginawa sa akin ni Dina 10 taon nang nakakalipas. Ayokong maramdaman ni Sheila ang sakit na nararamdaman ko noon dahil sa pagtataksil ni Dina. Kaya naman nag-decide ako, Papa Dudut, na hanggat maaga pa ay tapusin na namin ang lahat sa pagitan namin ni Dina. Matapos naming isara ang nakaraan namin ni Dina ay nakahinga ako, Papa Dudut. Para akong natanggalan ng tinik sa dibdib. Sa wakas ay nakalaya na ako mula sa una kong pag-ibig. Wala na akong binibitbit pa na bagahe mula sa nakaraan. Sa buhay, napagtanto ko, Papa Dudut, na may mga bagay-bagay tayong kailangang bigyan ng priority. May mga kagustuhan tayo at may mga pangangailangan na dapat piliin. Sa kanilang dalawa ni Dina at Sheila, si Dina ang gusto ko pero si Sheila ang kailangan ko. Ibang-iba man ang pagmamahal ko kay Sheila kumpara kay Dina, ay si Sheila ang nagbigay sa akin ng rason para mabuhay. Siya ang nagbigay sa akin ng masayang pamilya na pinapangarap ko at ayokong sirain ang tiwalang ibinigay niya sa akin para lamang sa pansarili kong kapakanan. Matapos noon, Papa Dudut, ay nag-file agad ako ng emergency leave at sinundan ko ang mag-ina ko sa probinsya. Eto na ngayon ang buhay ko, eto ang pinili kong landas at masaya ako sa naging desisyon ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, dahil binigyan nyo ng pansin ang aking kwento. Sana katulad ko ay may natutunan ang mga kabarangay natin sa naging kwento ng aking buhay. Magandang araw po sa inyong lahat and more power. Elvin. Mahirap po talagang mag-move on sa mga totga natin. Lalo na kapag maya't maya ay bumabalik pa rin sa ating alaala ang mga masasayang pangyayari sa buhay natin na kasama sila. Pero lagi ninyong tatandaan na may rason kung bakit natin sila naging totga. Pinakawalan natin sila or iniwan natin sila dahil may ibang tao talaga na nakatakda para sa atin. Kaya tama ang naging desisyon ng kabarangay nating si Elvin na ayusin agad ang pagkakamaling nagawa niya bago pa man lumaki ang kanyang problema. Minsan mas maganda talagang pakawalan na lang ang nakaraan, pero huwag na huwag nga lang nating kalilimutan ang mga aral na ibinigay nito dahil yan ang mga bagay na bubuo sa ating pagkatao.